Ito naman ang ating mga heavyweight. Karamihan dito, fully grown na. Merong 8 months, merong 1 year, more than a year. Tapos yun naman nasa labas na yun, yun yung mga native. Binukod natin siya para hindi na siya malahi ang panitang mga ito. Dahil sa susunod na breeding season, which is mga February, start ng February yan madalas, dito na lang tayo kukuha ng i-incubate natin mga itlog, yung mga magiging itlog dito. Tapos itong mga to, hanggat maaari hindi na natin pa-itlogin, o kung mga itlog man, siguro bebenta natin ng mas mura yung kanilang mga sisiw pag napisa. Pero itong mga ito yung ilaready natin sa ating mga lechon. Ayan, ha? Sa record, kumaabot ito ng 20 hanggang 23 kilo. Pero nang nagtimbang tayo, ang pinakamabigat natin dito nasa 15 kilo. Yan yung mga Bourbon Red natin yan. Itong mga tawag dito bronze na ito na crossbreed, hindi pa natin natitimba. Pero more or less mga more than 10 kilogram na ito. Ang pinagmulan nitong mga ito, itong mga crossbreed na ito, ay itong ating F1 na Bourbon Red. F1 talaga siya dahil nung mabili natin siya, sisiw pa, parehas yung magpares. Nabili natin sa Alcacid Farm. Alam naman natin ang Alcacid Farm, tao dito, paramihan ng kanilang mga ibinebentang mga alaga ay galing ng abroad o imported. Dalawa sila, dalawang Bourbon Red yan. Kung hindi ako nagkakamali yung isa. Tapos meron namang binigay yung kaibigan natin, si Mr. Neil Cuyos ng Solid Sun Builder. Nagbigay naman sa akin siya ng Bourbon Red din. Ito, kapag kakaiba nilang dalawa, itong binigay sa akin ni Sir Neil Cuyos, malaki na pahaba, pero mas mabigat ito doon sa Bourbon Red natin nakakuha sa nabili sa Alcacid Farm. Pares din yung binigay sa atin. So hindi pa itong batch na ito. Yung darating na February o next year, makikita na natin yung halo ng dalawa. Yung Bourbon Red na galing kay Sir Neil Cuyos at saka yung binili natin tao dito, yung binili natin sa Alcacid Farm. Yung kasing nabili natin sa Alcacid Farm, ayun, malaki siya na pabilog. Yung naman binigay sa atin ni Sir Neil Cuyos, malaki na pahaba. So titingnan natin kung ano magiging resulta niya. Yan. Although may nagsasabi sa internet na wala namang ibang pinanggalingan ng mga Bourbon Red dito sa Pilipinas kung hindi kay Mr. Joel Alcacid. So kung totoo yun, halos magkamag-anak din itong dalawang to. Pero ano tawag dito, yung sinasabi nilang inbreeding na pagka magkakapatid yung nagkakaasawahan, yung nagiging anak maliit, parang hindi naman totoo. Para sa akin, sa observation ko, as long as malaki yung nag-asawahan, malaki rin yung anak. Ngayon, kung yung naasawa nung isang pabo mo native at saka maliit, may tendency may maliit na anak. Pero kung parehas silang malaki, yung inasawa at yung nangasawa, panigurado malaki rin yung magiging sisiw nila o yung magiging anak nila. Yun yung experience natin. Kaya nga dito, ikinulong na natin yung pinagsama-sama natin yan. Halos magkakapatid na lahat yan. Maghahanap ang mangyayari na lang dyan. Kung itong mga ito ay anak nitong anak nung Bourbon Red natin na yun. Yan. So, pag nalahian yan dito,
siguradong maganda-ganda kalalabasan yan. Pero naghahangad pa rin tayo na makabili nung tinatawag na Nicholas White dun sa Davao Turkey. Doon ko nakita. Meron din ako nakita sa Barangay Marinig. Tinitingnan ko lang kung talagang kasinlaki siya nung sa Davao Turkey. Diyan sa Kabuyaw may nakita tayo nag-post na mga Nicholas White. Titingnan natin, tsaka mga broad-breasted. Kasi ito mga to, broad-breasted na lahat to, ito mga to. Ayan, kung makikita nyo yung mga crossbreed natin. Malalaki na nila. Ayan. Payat pa yung mga yan, pero malalaki. Pero pag hinipo mo yung kanilang mga dibdib, medyo kapa mo yung buto. Kasi nga, sa sobrang dami, hindi natin mapakain ng busog na busog. At saka, since hindi pa naman sila mabibili kaagad, hindi natin masyadong binubusog kasi tawag dito, hindi naman sila mamamayat ng gusto. Yung nga lang, hindi tumataba na matabang. Ginagawa natin, nagbubukod tayo, pero tayo mga special na tawag dito, binubukod natin, tsaka natin doon tawag dito, binobomba ng pagkain para makita natin yung talagang laki ng isang pabo na saga, lumaki ng sagana sa pagkain. Ito naman yung ating mga alagang merong extra care. Nag-iwan tayo ng ilan dito, especially yung mga Bourbon Red. Ayan. Nag-iwan tayo para matutukan lang natin ang gusto, para mayat maya mabigyan natin ng pagkain. Yung iba naman, kagaya nito, mga namayat galing dun sa loob, pagka napansin natin na medyo may payato, nangihina, kinukuha kaagad natin, nilalagay natin dito para dito kasi nakakakain sila ng feeds, unlike dun sa loob. Sa loob kasi ang pagkain nila puro ano lang mais o crack corn at saka pinagbalatan ng repolyo. Minsan nag-aagis din tayo ng feeds pero hindi ganun kadalas. Pero dito halo-halo, may crack corn, may feeds, integra, may bimeg, tapos may gulay din. Tapos halo-halo rin sila rito. Meron tayong isa nating nabuhay na tawag dito, nabuhay na gansa. Pagka medyo wala na siya ng kulay dilaw na balahibo, ihiwalay na natin siya, ipapasok na natin yung kanyang inahin para makipag-mate ulit dun sa barako. Tapos yung iba nating medyo namamayat na mga crossbreed, ito nga, crossbreed yan, malaki siya, pero pag hinipon mo siya mapayat, pero tuloy-tuloy pa rin siya sa paglaki kahit na mapayat. Yun yung kagandahan doon sa crossbreed. Tapos pagka napanay-panay mo siya ng pagkain, mataba naman siya, o asin mataba. Itong mga ito yung mga tinututukan natin mabuti, talagang sagana sa pagkain itong mga to, hindi sila nauubusan ng pagkain. Tsaka laging sobra yung pagkain nila kasi gusto nating makita yung magiging resulta nung may busog. Kasi pag dito mo ginawa sa kanila yung may busog, luging-lugi ka na talaga sa sobrang lakas kumain nito mga ito. So mamaya nakita natin yan sila lahat. Ito naman yung ating Rhode Island White ang tawag nila. Yun daw ay puting manok na lumabas sa Rhode Island Red, kaya Rhode Island White. Dalawa yan, nga lang wala tayong na-produce na walang lumabas na tandang o barako, pareha silang babae. So hindi natin sila ganun mapaparami. Maganda sana kung puro ganyan na itsura, magaganda tignan. Meron din tayong blue slate. Ayan. At yung blue slate natin mukhang crossbreed na rin. Lumabas lang yung kulay niya na blue slate. Pero mukhang crossbreed na rin siya. Tapos, ito naman, meron tayong
Rhode Island Red, itong isang to. Actually, parang more than a year na yata to. Nanglulugo ng balahibo nito. Parang pa-expire na dapat ito eh. Pero kinuha natin ito sa Santa Cruz. Nilagay natin dito kasi siya yung medyo mataba-taba doon. Mga ilang linggo lang, gumanda yung katawan niya, gumanda yung balahibo niya. Parang nagbukang bata ulit siya. At saka bumigat. Yun yung nagagawa ng bastante o sagana sa pagkain. Parang tao rin. Pagka maraming pagkain talagang tataba. Ano man yung bansot nating Rhode Island Red. Laging binubudi. So yan yung ating mga crossbreed na merong extra, binibigyan natin na extra pay. At saka tinitingnan natin kung gaano kalaki sila lalaki pagka madalas silang busog ng mga feeds. Hindi yung gulay lang at saka crop. Napansin natin medyo kakaiba yung tindig nitong dalawang to. Although itong isa medyo may tama ng konti sa paa, pero bukod sa malalaki yung paa nila, iba yung tayo niya. Kuhang-kuha dun sa F1 natin na Bourbon Red na imported. So ibig sabihin malaking pabo ito. Kaya ibinukod na natin, ibibiyahin na natin ang maaga sa Kalamba para matutukan natin. Meron kasi tayo mga ibinubukod talaga na sadyang pinatataba natin para makita natin kung ano yung talagang katawan nila. Iba kasi yung lumaki hanggang sa maging fully grown ng kumpleto sa pagkain. Ibig sabihin hindi nagugutuman o kaya naman yung tinatawag nilang tuloy-tuloy lang bastante sa pagkain. Iba kasi yung laki ng ganun eh. Ngayon susubukan natin sa dalawang to. Tingnan natin kung anong kalalabasan. Lalo na itong isang malikot na to, mukhang malaki-laking pabo ito. Karamihan ho sa mga pabo natin ngayon, yung mga natitira ay mga crossbreed na ng F1 na imported na Red Bourbon at saka ng native. Kaya ho ganyan kalalaki. So, marami tayo nito. Bukod pa yung nasa bypass road natin sa Kalamba. Ito naman yung nandito sa backyard farm natin sa Santa Cruz. Yan. Unti-unti pinagbubukod na natin yung native at saka yung crossbreed para pagka dating ng February next year, yung mapuproduce niya puro mga malalaking pabo na. Sisikapin nating maghanap ng crossbreed rin na pabo sa ibang farm para ma-maintain natin yung malalaking bulas nito. Pagka medyo malaki-laki na at saka kaya na makipagbalyahan kagaya nito, yan yung mga yan, binibiyakin na natin yan, dinadala na natin doon sa Kalamba. Pero ngayon, huwag muna, siguro mga isang buwan pa para matabang-mataba na at malaki-laki na. Pagdating sa agawan sa pagkain sa balyahan, pagka yung mga ganito palang kalalaki, mamamatay ito eh. Kaya kailangan medyo malaki-laki na.